mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International and of course, Siyensya, Teknolohiya. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, para po sa ating mga kababayang OFW. Okay, bago po lahat, ay pakilala po natin ang ating partner at founder ng Bantay at Kasangga ng OFW, walang iba kundi si Founder Albert Guanzon. Hello, Founder, bati ka muna sa ating mga tagapanood. Yes, magandang araw po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa ating mga kasundaluhan sa buong Pilipinas at sa ating mga OFW na nag-monitor sa ating programa sa ngayon. Yes, and of course, alam ko nasa ibang lugar ka na naman. Napaka-busy nitong ating partner, founder. Kita mo kahit saan nandoon, pwede siyang mag-onboard sa atin. Kasi maganda yung ating babalita, lalong-lalo na sa ating mga drivers at syempre sa sektor ng transportation. Very, very good news po ito para sa inyo. Pero bago last suspense natin, batiin muna natin ang ating mga followers and viewers and of course, ang ating muna pong mga kasundaluhan dahil tayo po'y napapakinggan at napapanood po sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre po, salamat po sa ating mga boss na nandyan. Thank you po sa suporta. At syempre po ang ating mga magigiting na sundalo sa technical side. Thank you po so much sa inyo. At ang ating mga chapter sa ating Bantay at Kasangga ng OFW, sige ka Albert, sino ba sila? Pero hindi na isa-isa. Bagitin mo na lang yung ating chapter. Okay, sa ating mga chapter sa buong kapuluan ay nais ko lang pong batiin sila at i-congratulate ang ating new set of officer diyan sa Qatar, Qatar na kung saan ay nagkakaroon po sila ng induction of officer na kung saan ay ito na po yung umpisa simula sa bagong pamunuan ng Qatar chapter na kung saan yung outgoing president ay napakaganda po ang kanya nagawa katulad po ng ginawa nila sa mga dating previous president na kung saan ay pinagpatuloy-tuloy nila kung ano man yung mga programa ng Bantay at Kasangga ng OFW, lalo-lalo na po yung 6 key program. Yan Katire. At saka sa buong Amerika natin chapter sa pumuno po ni Sir Jun Sunyo na kung saan ang ating Secretary General sa Amerika na kung saan ay napakasipag din po para sa ating programang pangkabuhayan, pagkakitaan para magkakaroon pa tayo ng savings. Okay, Yes. at sa Mindanao din po, nais po lang pong batiin ang ating mga chapter sa Mindanao, lalo-lalo na po dito sa Luzon. Yan po, Katire. Yes, Back to hindi you. na rin natin isa-isayin ang ating mga board of directors ng BKOFW Global. Masisipag po yan. Standby lang po kayo kasi iisa-isayin po natin ang istorya ninyo. Success story ng ating mga board of directors na mga dating OFW. Ngayon po ay mga negosyante na at patuloy na ang pagiging tagumpay. Matutunghayan niyo po lahat yan. Dito po sa ating programa, isa-isa po, dami po niyan. Pero sa ngayon po, dito muna tayo sa ating pangkabuhayan para sa ating bansang Pilipinas dahil alam naman natin, ito yung number one problem ngayon ng ating mga driver, lalong-lalo na po yung mga hindi po maka-avail, kung kawawa sila, di ba ka Albert? Sipin mo, yung hindi maka-afford ng modern jeep, okay, maganda yung layunin ng ating pamahalaan, ang PUJ modernization, alam po natin yan, dahil ito po ay proyekto ng gobyerno, ito yung PUJ modernization program nationwide, at ito po ay pinangungunahan po ni Lando Marquez, napakasipag po nating kaibigan sa sektor ng transportasyon, at syempre,
kaya maganda yung balita, yung po ang ating interview na ginawa sa kanya, ay nandun po lahat ang mga detalye. At alam mo ba, Ka-Albert, dahil nga ang iba nating mga Yes, Katere. driver, hindi maka-afford ng down payment. Of course, may down payment yan. Bago ka maghuhulog, minsan pa pag may interest din, di ba? May, alimbawa, sa cooperative ka, hindi rin mawawala na magkaroon ng interest kahit cooperative ka pa. Pero nga dahil dito sa ginawa po ni Ka-Albert, Kalando, na siya ay makipag-ugnayan po sa ating dating former GOB na si Chavit Singson, napakaganda po yung kanilang napag-usapan. At isipin nyo na lang po, si GOB Chavit po ay pumunta pa mismo kay Kalando para lang sabihin yung kanyang proposal o programa para sa ating mga driver. Ka-Albert, sama tayo dyan, syempre. Ang ganda Kasi nito. alam ko, ikaw din ay Sama-sama tayo dyan, Katere. nasa transpo sa ating na Yes. public transportation. Bago natin pakinggan mamaya yung interview, nais kong ipaalam sa inyo kung ano po itong proyekto na ino-offer po ni Kuya Jabit Singson sa ating pong mga transportation, public transportation. Pero pasalamat muna po tayo kay Ka-Angelo Almonte ng kanyang kapiyan sa QC. Alam mo Albert, every Sunday yan. Napakaganda ng kanyang mga guests. Talagang talaga mga resourceful sila. Kaya pagka wala kang gawa, dyan tayo sa kapiyan sa QC. Sama-sama tayo. Oh, Tuwing yes. Sunday yan, 10 Okay. a.m. Yan si kaibigang Angelo Almonte. Siguro matunog sa inyong pangalan na yan kasi dati yung nasa malaking network. Siya yung matagal ng broadcaster doon. Hello, Ka-Angel ang tawag ko dyan. Okay, ito, Angel. ito Ka-Albert at sa ating mga OFW, BK OFW Global, Ka-June, ito yung makakatulong po sa ating mga kababayan. At sa lahat po ng mga driver na nakikinig, ano man kayo, ano man yung drive basta public transportation. Kasi po, itong proyekto po na ito ni Gob Chavit, ang nagsusuporta po dito, yung LCS Group of Companies Philippines. Alam nyo naman po, pag sinabing LCS, yan po yung pangalan po ng ating GOB na pinaikli lang po. Diba? Luis yata siya, Chavit Singson. Diba? Yes. LCS. Galing. Group of Companies. Ibig sabihin, napakarami. Ang mission niya talaga, nitong LCS group na to, ay matulungan ang ating gobyerno. Suportado po niya ating Pangulong BBM. Siyempre, parang Ilocano yan. Tsaka, hindi lang yung mga na sila, talagang halos magkakamag-anak na rin. Yes, Sobrang at saka mga veterans na nasa gobyerno. Yan. Pati ang Apo Marcos pa nung araw, yan, na ni Gob. Ito nga po yung kanyang mission ay katulungan itong modernization program na magpro-provide sila ng electric traditional Go ahead, jeepney. Yes. Yes, Ka-Albert. Yes. Yung- Sige, go ahead. Yung traditional jeepney, hindi po iiwanan. Yung dating mukha ng jeepney, yung pa rin. Yun ang maganda doon. Yun pa rin, Yeah. Ganun Tsaka- pa rin ang mukha. Oo, kasi di ba alam naman natin, Albert, yung jeepney, yan na yung mukha ng Pilipinas di ba? Oo nga. Symbol. Yun ang kinagisnan natin. Noong unang panahon pa. Sabi nga ni Governor Chavit, nung daw, yan daw yung sinasakyan niya nung araw. Pagka pumupunta siya sa mga iba't ibang lugar. Tsaka ito nga pong traditional jeep nito, ang magmamanufacture po ay Pilipinas, pero gamit po ang Korean technology. Yan, di ba? Korean quality standard, pero Pilipinas pa rin ang solar charging station ay meron din po sa bawat garahe. Rin yan. So sa financing naman, yun nga po, ipro-provide nila yung finance, para sa mga jeepney drivers. Ito sa pagitan ng mga LGU o kaya mga eligible transport cooperatives and corporation. Yan po ang makaka-avail po niyan. Ang maganda dyan, pinakamaganda dyan, no down payment. Ayan. Ang galing naman. So, sigurado, maka-avail tayo dyan, Katere. Oo,
walang down payment, walang interest, makukuha mo ang jeepney at maidadrive mo na boundary mo, hulog mo. So, ibig sabihin, yung binaboundary mo at kinikita mo, yun na yung ihuhulog mo doon sa jeep. Hanggang sa maging sa'yo na yung jeep, pagka nabayaran mo na yung capital, maibalik. Walang hinahangad ang ating gob-jabit na ang interest o anuman o ikaw ay gipitin na bilisan mo ang pagbabayad o ganyan. Sabi po Ang niya, galing ni Gobernur very light, no? Diba? Basta sa kanya, ibalik nyo para naman magamit yung naibabalik nyo na bayad sa iba, maigamit naman sa iba. Parang papaikutin. Yes. Ayan. So, Ang galing, yes. sa mga interesado, ito po ang cellphone number 0977-0931-729. Pakikita po natin yan sa ating screen mamaya po. Okay, Ka Albert, ano bang say mo? Yes. Katiri, napakaganda po itong programa na ito, no? Ito na siguro yung time na yung hindi talaga makabi na nangharap magkakaroon ng jeepney, ay ito na po, ay wala pong down payment. Nasa iyo na yung mapasakamay mo pa. Pero ang katanungan nito, Katiri, ano-ano pa ba yung mga requirements? Pagka syempre, meron kang ewan ko ba ID yata na kasi kung cooperative yan or mga LGUs, sila ang magbibigay sa'yo ng requirements. So, usually yan, siyempre, yung iyong biodata, yung iyong professional license, or kung meron kang ID ng ikaw ay isang PUG, no? PUG driver, or hindi man PUG, sabi kasi, sama na rin daw po yung mga tricycle dito eh. Tricycle, motor, yung mga rider, lahat po yan hanggat ito ay public utility vehicles, yan po yung doon. Kateri, sigurado mas maganda disseminate natin to sa ating grupo, para naman ay yung kanilang pamilya o kanilang, kung pwede yung asawa nila makaabil nito, Kateri. Kailan mag-aral yung mga asawa nila, lalo ng mga kababayan, pwede na mag-aral ng driving siguro. At saka yan e-jeepney. Modern jeepney. Electric. E-jeepney, ibig sabihin electric jeepney. Electric po. At saka si Gob Chavit ay magtatayo din ng mga charging station. Charging station. Oo, kung saan marami niyang e-jeep na yan, doon siya magtatayo. Diba? Sa mga garage nila, meron. Tapos yung walang pollution, very safe. Ngayon, ang tanong ng ating mga kasamahan sa media, paano na yung mga gasoline station, yung mga paano, sabi ba naman, lugi? No, hindi po kayo malulugi kasi marami ng sasakyan na hanggang ngayon yun pa rin ang gamit. Gas. Yes. Dagdag lang naman yan. Ang problema niyan, Kateri, kasi naman ay ang mahal-mahal ng nila, yung gas, mga diesel. So, itong siguro, lalo-lalo na yung mga natin, yung mga dating mga PUG driver natin na kung saan kasalukuyan ay ginagamit pa rin nila yung kanilang mga jeep, So, pag ito ay mag-operational na talaga, ay malaking bagay po ito. At sigurado hindi na sila mangailangan na naghanap ng doon sa pangbili ng kanilang diesel dahil nga meron na po tayong e-jeep na kung saan ay di na kailangan yung mga diesel na yan. So, correct. Napakaganda po ang programa ng ating pamahalaan, Kateri. Malaking bagay po ito. Yes. Number 1, natutuwa dyan ng ating Pangulong BBM. Kasi yan yung talagang gusto niya talaga, proyekto niya na taon na talagang merong isang butihing tao na magpipinance. Matutungayan niyo po nga mamaya yung ambush message na hiningi ko kay Gob Chavit. Sabi niya, mamamatay na rin lang daw. Gastusin na daw yung pera kasi di daw madadala sa langit. Yes, tama. Hindi naman madala sa hukay yung pera na yan. So, yan, itutulong na lang niya sa mga kababayan niya talaga, sa atin, sa mga Pilipino, kapwa Pilipino. Dahil sana lahat ng mga mayayaman ganyan ang isip,
Kasi totoo Yeah. naman, kung mahilig kang manood ng movie, yung Alexander the Great, si Alexander the Great, isa po sa mga kinikilala na parang God na yan nung panahon na yon. Lahat ng yaman nasa kanya, pero nung namatay siya, ang binili niya, lahat ng kayamanan niya ihatag sa karsada. Lahat ng kayamanan niya at yung kanyang bangkay ay isama, iparade na ang kamay nakabukas, nakaganyan, nakabukas, nakalabas sa ano. Ah, Alam mo kung bakit? Kasi nagtanong yung mga tauhan niya, bakit po gano'n ang hiling niyo? Ibig sabihin nun, wala kang madadala kahit ano. Lahat ng kayamanan mo maiiwan, pati ang kamay mo, yung palad mo, wala kang mabibitbit. Kaya nakaganyan. Ang kaya ganda nga nga the ng great, istorya niya. Alexander the Great. Ganda ng Yun istorya niya. talaga. So, kung gagawin niyo ng bawat tao, di tuwan-tuwa yung mga mahihirap kasi magkakalat yung kayamanan. Pero Katire, may nakita ako isang anong bansa ba ito na may isang ah, kababayan nila na isang mayaman na namatay ay nilibing lahat, pati yung motor, kotse, nilibing, sinama doon sa libingan. Yun. Ayun yung na sobrang gananid naman. Yun po, ang buhay po natin sa mundo ay inihiram lang. So, dapat gumawa na po tayo ng kabutihan, lalo may mga kakayanan na tumulong. Ganyan po kasi pag tinimbang kayo, nawala na kayo sa mundo, titimbangin. Yung kabutihan mo, gumaganyan yan. Sa mas marami kang kabutihan, so mataas yun. Pero kung marami kang kasamaan, mas mataas yun. Alam mo na kung saan ka pupunta. Diba? Yun nga. Okay. Punta naman tayo kay Orlando Marquez. Orlando Marquez. Siya po yung, nung po nakilala ko siya, way back 20 years ago. Mahigit. Sabi nga niya sa Tagal na interview pala, ko, no? sabi nga niya sa interview ko sa kanya, naku, matagal ko na tong kasama, dalaga pa to at napakaganda. Sabi niya, ngayon, maganda pa rin ba? Yun ang Anong sagot? Anong sagot? ay, sagot niya, oo naman, sagot ko naman, kayo din naman po maganda na lalaki kayo noon. Kasi totoo yun na advocacy niya ever since yan na po, beer mo, way back 20 years na mahigit pa pala, kasama na namin siya. Yung unang-una niyang jeep na ginawa noon, andun pa, naka-display. Sabi niya, ayan, Terry, yung jeep na sinakyan niyo nung first time na i-demo ko to sa inyong mga media. So, ngayon, itong si Kalando, mamaya, maririnig po natin lahat ng kanyang paliwanag sa mga update na nangyayari. Pero ngayon po, abalita ko lang muna po na ang kanila pong, yung LTAP, siya po ay president ng LTAP Liga ng Transportation at Operator sa Pilipinas. Yun yung ibig sabihin pala nun. Yung LTAP, Liga ng mga Transportation Operator ng Pilipinas. Yun. So, yun nga, nagkaroon sila ng panunumpa sa katungkulan yung kanyang mga opisyalis, mga operator sa Pilipinas. Yan po sa panguna nga po ni Orlando Marquez Sr. Kalando ang tawag sa kanya. Tsaka ng kanyang mga national directors, dapat pala nasama ka rito, Albert. Sige lang. Di bale, hindi pa huli. At yun nga, Hindi pa huli. nag-ano nga sila. Nandyan lang naman yan. Very supportive nga daw yung ating pong opisyalis ng OTAP kasi sa ilalim ng Department of Transportation to, yung DOTR yun nga po, napaka-supportive daw ng mga official doon, katulad po ni Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza ng LTO, Chairman Chopilo Guadis III, LTFRB, at si Jesus Fernando Ortega. Yan yung mga nag-outtaking sa kanila. Kaya nga ito po, ang grupo nilang ito, yan po yung Mabigatin talaga. Oo. Yeah. Kaya nga, kung tayo po ay makikipag-ugnayan sa kanya. Para dun sa Yes. Pantay Kasangga Transport, di ba? Meron tayo. Yes, oo, kasi matagal din natin ang pangarap yung Bantay Kasangga Transport. So, ito na yung mapatunayan. Isa sa programa natin. Ito na yung mga isa katuparan natin, yung programa natin. Kasi nandyan na So, unahan na natin sila, Katire. Oo, at isa pang yung napakaganda,
Siyempre, kailangan makita na muna natin lahat bago tayo Yes. umano. Ngayon, nandito pa rin yung pinag-usapan, transportation pa rin to, yung problema dito sa atin sa Pilipinas, yung mga usok, di ba? Yan, si Kalando pa rin yan sa mga usok na yan. At ang mahuhusay nating Filipino inventor, yun sila yung may gawa niyan, ano? Ito yung tinatawag naman na tanggal usok. Yan po. Filipino inventor po ang gumawa niyan, nag-invento niyan. At siguro sa mga susunod po natin programa, imbitahan po natin ang inventor po nitong usok, tanggal usok, na talagang ide-demo yung ano ko yung aking, yung vintage kong L300. Marami ng usok. Bagay, Ito po, nandyan pa yung vintage mo eh. pagka ano Hindi yan, mo pa bininta. bibilib ako pag talagang natanggal nila yan. Sige, tungayan natin yan. Okay, bago tayo mag-play ng ating interview, ano pa ba yung gusto mong ibalita sa ating mga followers and viewers? Sa ating mga taga-subaybay, lalo-lalo na po sa member natin ng Bantay Kasangga ng OFW sa buong mundo, ay tayo po ay nangarap para sa pangkabuhayan. Ang transportasyon po ay napakahalaga po ito. At ito na po, nandito na po yung gobyerno natin upang matulungan tayo. So, soon as possible, sa ayaw nyo at sa hindi, lalarga po yan. So, kailangan po nating sasabit na. Kailangan po nating sasabay na dahil po ay wag po nating sayangin yung panahon na to dahil minsanan na ito mangyayari sa buhay natin. Kaya nga sa ating mga kababayan, i-grab na po natin ito para naman yung tawag nito, yung mga habang nasa mga OFW natin, habang nasa abroad kayo, mayroon na pangkabuhayan ng mga pamilya dito sa Pilipinas na iwan. Para hindi na buo, hindi na kayo magpadala lagi ng inyong kinikita dyan, yung pinaghirapan. Dito, papakitain po natin sila na mayroon talagang pera din dito kung tayo lang magsusumikap at kung mag-grab nila itong transportasyon na to, Catherine. Oo, napakaganda niyan. Kaya, pagpalain po kayo, Gov Chavik Stinson. Ang wish po namin sa inyo, mahabang buhay pa po para sa inyo. Talagang saludo po kami sa inyo dahil po isa-share nyo ang inyong blessing. And of course, Kalando po. Thank you so much din po Yes. sa Okay, inyo. haba pang buhay ni Gov Chavik Stinson yan dahil si Ate Senator Enrile abot ng 100. Oo. Siguro Mahusay- naman siya dahil ay may puso sa pagtulong, abot din ng 100 yan mahigit. Yes. At siyempre po si Ka-Angelo Almonte, ating kaibigan. Yes Ayan. po, kasama po yan. Opo, Kasi thank siya po you. yung ang talagang po Yes. yung talagang namumuno sa aming program. Okay, ayan po. Thank you so much po. Panuurin po natin yung ating panayam kay Kalando para malinaw na malinaw yung maintindihan. Ano ba itong no down payment, no interest, boundary mo, hulog mo, ipapaliwanag po ni Kalando. Panuurin niyo po ito sa ating pong mga tsuper na naghihirap ngayon. Ito na po ang sagot sa kahirapan at nakakatulong po ng maigi sa ating pamilya. Okay, panuurin natin ka Albert. Okay. Magandang buhay po sa inyong lahat. Dito po tayo sa programa Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya, iba pa. Mapapakinggan po sa DWDWB Armed Forces Radio. Ito po ang ng Kawal Pilipino. Ito po si Terry Alpa. Ngayon po ay narito po tayo sa Kapihan sa QC. Kung saan po ay meron tayong palauin. Pero bago po ang lahat, pakilala po natin ang ating pong partner na walang iba kundi si Shane Pe. Go ahead, sir. Good morning po, and ito pong muli si Shane Pe dito po sa aking programang Usapang Kabayan under Margo TV Philippines. At nandito po kami, mabuti po na paunlakan niyo po kami na makapag-interview po sa inyo kahit na ilang sandali lang.
dito po sa Mangantila Restaurant. Dito po kay Sir Orlando Marquez, presidente po siya ng ATAP. Yes, ano po bago natin pabangitin si Carla Orlando, masasabi ko po sabi niya 20 years na mahigit na po kami magkasama. Kasama po tayo sa advocacy nung sinusulong ngayon at ngayon po ay marinig po natin ang boses ni Carla. Pati muna po kayo sa ating mga followers and viewers. Una po dito sa inyong programa dyan sa radyo natin dyan sa Kapinaldo ay kumusta ko lang si Mr. Langcaster at mahirap na hindi mo yung mga kaibigan natin yan simula pa noong wala pa siyang problema sa health, magkaibigan na po kami yan. So ako po ay nagpapasalamat at ang pagkakataon na makapagpahayag sa ating mga kababayan lalo na sa hali ng transportasyon at pinasasalamatan ko ang aking kaibigan si Paring Angelo Almonte, si Ma'am Cecil Sabal na mga media forum na ito ay sila po yung nag-host ngayon na nagpapasalamat ako sa kanila dahil hindi dahil sa kanila hindi po tayo nagtagkita dahil ano po ito mga harap ko ngayon dito dalaga pa na dalaga pa na rin naman salamat natin at marami na kaming napag-usapan tungkol po sa mga invention Filipino na sana po napakalaki po ang pag-unlad ng basta mahalin natin bilihin natin at tulungan natin ang ating mga invention Filipino na kagaya nga yung aking innovation na jeepney na ito po yung sinasabi ni Ma'am kanina na yung aming innovation na jeep sa Makati na tumatakbo mula noong 1997 hanggang ngayon bumibiyahe sa Makati na air condition jeep na aking binibiro na ating mga operator ng mga jeep na sabi ko sa kanila kanina ay dati po ang pangalan ng mga jeepney driver ay sweet lover pero ngayon wala na po sa jeepney ang sweet lover napunta na sa traffic enforcer kaya ito mga kababayan sa jeepney natin na dapat naman na huwag natin iwanan ng pagmamahal dahil ang jeepney natin sa buong mundo ito lang ho yung kaagapay ng gobyerno na maraming Pilipino na kapag-aral gumanda ng buhay ng dahil sa jeepney. Kaya po sinasabi ko na pinipintol ko na itong jeep na ito dahil noong nakaraang administrasyon 14,000 na jeep ang tinanggal sa kakalsadahan ng bansang Pilipinas pero ang ipinalit wala pong jeep kundi minibus na linagyan ng modernized jeep. Kaya masama ang ko dahil ako po yung innovator ng jeep na air condition. Ito po yung sinasabi ko na air condition na jeep na ginawa po nilang Dumarquez. Kaya ito po ay pinalitan yung mga ating bulok na jeep. Totoo po yun. Pero dapat ay jeep ang ipinalit natin. Kaso ang ipinalit natin, produkto ng mga inchik na tumutuya sa bansang Pilipinas na mga Pilipino. Pero tama naman na globalisasyon tayo. Kaya itinumot natin, binili natin yung produkto ng mga taga-ibang bansa. Pero ang aking apila na ihahatid at hinihingi sa sambayan ng Pilipino, sana huwag naman natin itapon at ibasura ang ating mukha sa larangan ng transportasyon. Dapat ipagmalaki natin ang jeep natin dahil ito lamang kung nag-iisa ang lahi ng Pilipino, nag-iisa ang lahi natin sa transportasyon. Jeep lamang po ang kaya natin magmalaki. Kaya sana ho, itong araw na ito ay huwag natin kalimutan. Talagang ito po ay araw ng mga puso. Sana ho magkaroon tayo ng tunay na pusong pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Huwag sana natin iwanan at alisin ang ating sariling mukha sa transport industry.
Yes. Okay ka, Nando. Alam ko meron kayong napakagandang balita para sa ating mga driver at syempre po doon sa ating mga kababayan na involved dito sa problema na gaganap tungkol dito sa transport. Ano ba yung maganda yung balita na ngayon po namin, narinig po namin kanina na dumating po yung ating Governor Chavit. Ito po, LCS, Luis Chavit Singson. Ito po yung nagbigay sa amin ng buhay na halos dalawang buwan na. Sabi niya ay tutulungan ang mga jeepney transportation sa buong Pilipinas. Na nandito ngayon na siya po sa amin ang nag-offer si Governor Chavit ng zero down payment, zero interest, at saka rent-to-own. At pati yung mga charging station ay ipoprovide naman ng Chavit sa pinakamababang halaga. Napakaganda, di ba? At syempre, nakamura na talaga ng Ito rin natin si Manong Chavit na si Manong Chavit ay talagang namangha doon sa kanyang offer na ang offer niya sa hanay ng public transport lalo na sa mga jeepney, UB Express sa kanyang ipoproduce ngayon na magbibigay siya ng zero down payment. Kaya kami nagpapasalamat sa kanya, zero down payment, tapos rent-to-own, no interest. At ang sabi niya, yung quality ng kanyang gagawin ay maghanap na kayo ng ibang produkto kung kaya kong tapatan, walang problema dahil ang gusto ko, sabi ni Manong Chavit, ang sabi niya, tutulong siya sa pagmamanufacture at pati yung financial, tutulong siya na zero interest, no down payment. Kaya yan ho yung ipinapahatid namin sa pusong Pilipino na si Manong Chavit ni Governor ay salamat sa kanyang offer. At sana po ay yung mga iba pa na nagsasabi na nag-o-offer din ay ipakita nila na may factory sila na hindi po yung sasabihin na inaayos pa daw yung transaksyon pero nang hihingi na ng reservation fee na ang nakalagay doon sa resibo na reservation fee non-refundable. So akin po, pagka ganun ang resibo na ibibigay mo na manghihingi ka ng pera na reserve money na non-refundable, scam po yan. Sa balik niyo po yung bang face ng ating jeepney, ganun pa rin po ba sa ino-offer niyo? Ito po yung litrato mo na kanyang ibigay ko sa kanya na papya na innovation. Na jeep ang kanyang ilalabas. At ang sabi niya, kung hindi jeep na jeep, sabi niya, isagasan nyo na sa akin. Dahil ang sabi niya, susundin ko kung ano yung kagustuhan ng dugong Pilipino. So kung pag-usapan natin, ang dugong Pilipino sa larangan ng transportasyon, jeep lamang po ang kaya natin ito. Kaya Manong Chavit, mabuhay ka. Lalo na sa ating sekretary, lalo na sa ating Bongbong Marcos. Dahil siya ho ang nagsabi na pagdating sa industriya ng transportasyon, wag kakalimutan ang ating sariling transport industry. Yan po ay binitawan ng ating Pangulong BBM. Nakilala tayo sa buong mundo, sabi niya, dahil ang pagkilala ng ating Pangulong BBM, tatay niya ang nagproklama na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas na jeep ay tatay ni BBM ang nagproklama under the Constitution na inirelease ng Kongreso ng panahon niya at Senado
kaya siya yung nagproklama na ang na ang pambansang panlupang sakyan ng Pilipinas ay jeep. Kaya lang ang kinalulungkot ko, personal ko po ito, na ipinapaalam sa sambayan ng Pilipino. Ayaw ko po sanang makita na yung nakalagay na jeepney, modernized jeepney, sa tagiliran ng bus. Maliwanag po, yung bus ay bus, yung jeep ay jeep. Huwag nyo naman sanang gamitin at hamakin ang deklarado ng Pangulong ng Republika ng Pilipinas na modernized na jeep ngayon ay isusulat nyo sa tagiliran ng gawa ng mga injik. Tama po yun. Yes. And yun nga po, napakaganda po talaga ng proyekto ni Governor Chavez. And isa po kayo sa mga mabibigayaan. At hindi lang po siguro kayo, magbabalikan po yan, di ba po? At sinasabi po niya na down payment, rent to own, and bahala na kayo kung magkano yung kakayanan. Ang tanong ko lang po, kasi kanina hindi ko lang po isa na itanong ano po ba yung maibabalik ko naman po sa kanya? Kasi wala po siyang ikita dyan. Kumbaga, naiiwan lang siya ng legacy sa atin. Di ba? Ano naman po ang masasabi po Personal niyo? namin itong pinag-usapan. Ang talagang sinabi niya sa akin, Padre Paring Lando, sabi niya, pumunta pa mismo doon sa aking lugar na siya pinanganak ko sa Makati. Pumunta doon. Ang aking mission dito ay tutulungan ko ang ating jeepney transport industry. Dahil ako, sabi niya, nakapag-aral at lumaki nang sumakay sa jeep. Kaya bilang isa ko ay kinikilalang gobernador ng Ilocos at siya yung may-ari ng tartas na mga bus ngayon, ang sabi niya sa akin, Paring Lando, hindi ko pwedeng iwanan ng ating jeepney ang pinangako ko sa Pangulong BBM. Sabi niya, tutulong ako sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas sa larangan ng transportasyon. At ang uunahin ko ay yung electric jeep natin na traditional na mukha ng jeep. Kaya ito po yung disenyo na ginawa na ilalabas ni Manong Chavez. Maganda Maganda nga po yan. Pero, maganda nga po yan. Yung, pareho lang po ng ating pambansang sasakyan. Di ba po? Ito pa po yung katanungan ko kanina. Ano naman po maibabalik po natin sa Hanggang saan po ang aming pinag-usapan sa lahat ng grupo po ng jeepney transport sector dahil kami po ay kumakarga ng crudo, gasolina, kung ano man ang uri ng aming pinagpapasada. So, compute na namin yung expenses, di ba? Yung crudo, yung gasolina, compute mo yung araw-araw na gastos mo. Yun po yung pinangako namin sa kanya na ganitong computation ang kaya namin ibayad. Sabi niya, huwag ka na, okay yan sa akin. Sabi niya, hindi ko kailangan ng malaking kita. Kung sa kita sa labi, meron lang kunting dumikit, okay na sa akin. Kaya nga ngayon, siya ngayon ang kauna-unahan na nangako na magtayo ng planta dito ng fiber glass na kagaya ng steel bar na tinatawag. Mga ibar, mga sibar. Yan ay gagawin niya dito lahat sa Pilipinas. Yung hindi nakakalawangin na mga gagamitin sa building. At ngayon po, ang gagamitin niya dito sa ating jeepney ay fiber glass na magaan. 6 times ang gaan ng kanyang gagawin para po hindi po matakaw at hindi po sirahin na kinakalawang, bukas makalawa, mag-repair ka na naman, dito hindi na. Kaya yan ho yung kabutihan po yung mga offer ni Governor Chavez Singson. Kaya kami po ay sana po huwag magbibiro yung mga ibang manufacturer dahil nga po kami ay seryoso po kami na susunod sa kagustuhan ng gobyerno sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Dahil ako po mismo personal ko, alam ko po na huling-huli na po tayo sa tinatawag na modernization program
comes to transportation. Dahil Dahil tayo na lang ho ang gumagamit ng makina na surplus dito sa Asia. Pilipinas na lang. Mayroon pa naman mga ibang bansa. Kagaya po ng mga Myanmar, kagaya po ng mga ibang mahihirap na bansa natin. Pero sa akin ho, ang nalulungkot lang ako sa ating bansa, hindi tayo makaalpas-alpas sa third world country lang dahilan sa aking kaalaman. Ang Pilipinas po, tayo na lang sa bansang Pilipinas ang hindi nagbibigay ng tinatawag na security insurance ng trabahador. Lahat ng ating OFW natin bago umalis na-insure yan. Pero ang trabahador natin na 90% sa Pilipinas, wala pong insurance yan. Kaya sana po, Mr. President, ang ating kagalang-galang na pinaghirapan natin na manalo ng super majority sa buong Pilipinas. Mr. President, sana po ang trabahador natin, kung mayroong seguridad ang mga OFW na pupunta sa ibang bansa, how much more yung trabahador natin sa Pilipinas. Kaya yan ho ang isa sa requirements para makalpas tayo sa tinatawag na third world country. Dahil ako mismo, ini-evaluate ko kung pag-uusapan ng mga malls dito sa Pilipinas sa ibang bansa. Sa buong mundo, tayo lang po ang mayroon Mall of Asia. Sa buong mundo na pinakamalaking mall sa buong mundo. Ang condominium na mga tirahan ng mga tao na trabahador, napakaganda ho. Kaya lang pili po yung nakatira sa condominium. Ang pinipirahan ng ating trabahador na mahihirap is squatter. Kaya yun po yung dahilan na bakit hindi tayo makaalpas-alpas sa third world country. Kaya ako po dahil bilang meron akong mga anak na nandoon sa abroad, isa ho sa kinikilala naman yung ating anak na chemical engineer na nasa isang pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, na ang sabi niya sa akin, member siya ng Chemical Engineers Association of the World. Na ang sabi niya, tatlo ang requirements para makalpas tayo sa third world country. Nakalpas na tayo sa mga condominium, mga mall, sabi niya lahat. Ang hindi na lang makalpas tayo, yung classification of roads at saka pang-una ho yung tubig natin. Masyado pollutant ang tubig na tinagurian ang Pilipinas ay pinakamaraming natural water. Pero dito po, sa natural water na pinakamarami tayo ang pinakamahal ng tubig sa buong Asia, buong mundo. Dahil ikumpara mo sa isang litro mineral water, isang litro gasolina, mas mahal yung tubig natin kaysa gasolina. Diba? Yan ho yung isang requirements. Pangalawa, ang trabahador natin ay wala pong security sa Pilipinas. Lahat ng abroad na insurance. Pero trabahador ng Pilipinas, walang insurance. Diba? So ito pong mga in-evaluate ng aking anak at saka ako. Tama naman. Malaki po. Sana wag ako yung may. Albert, bago ang lahat, bago ipagsagot na ng paalam, mensahe niyo muna po sa ating mga OFW first and then ating pusuntahan. Ay, unang-una ho, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng OFW dahil napakarami po ako OFW na nakakausap. Sa 18 bansa na ating inikot nung tayo nag-aral natin na masteral mass transport system ay ang OFW natin. Siya ho ang nag-aangat ng ating buhay sa Pilipinas. Malaki po ang naitutulong ng ating OFW. Kaya ako po ay humahanga sa lahat ng OFW, lalo na yung mga may pamilya, may tatlong anak na musmus pa na mga bata iniiwan nila. Kaya lang ho, ito ay both sa inyo sasabihin ko, minsan nakalimot yung nasa abroad, minsan nakalimot yung Pilipinas. Yun ho yung nagkakaroon ng broken family. Kaya sana po mga kababayan ay gawin sikapin ng ating gobyerno at ang unang-una na ating titignan. Tayong mga Pilipino dahil yung problema hindi po lang sa gobyerno.
kundi nasa Pilipino ang problema dahil tayo po ang panggagalingan ng pagbabago ng Pilipinas na ang sinabi ng Pangulo, ang leadership ng pagbabago ay kailangan galing sa gobyerno, Mr. President. Sang-ayon ako sa sinabi mo dahil po ang leadership na pwede natin tularan ay kailangan manggaling sa gobyerno. Na kung tularan natin ang magaganda, magagaling, ang pakiusap po mga kababayan, huwag natin tutularan yung trabahador ng gobyerno na mamangungutong ang magnanakaw sa kababayan. Salamat po. Okay, yung mga ating mga tunay na sundalo, mga bayani po, tunay na bayani. Ay, yung mga tunay na bayani po, kasama OFW, sundalo, mga kapulisan, pero ang masasabi ko na naman sa kapulisan, huwag sana maging tulasan. Okay, kaya partner Shane, muna magpaalam bago tayo tuloy ang Maraming salamat po sa inyong time, Sir Orlando Marquez, Presidente po siya ng LTAP, sa inyo pong oras sa amin, kayo po ay nagpaulak at maasahan po ninyo, katulong po kami para ipalaganap itong proyekto po ninyo, napakagandang proyekto po. Yes! Unang-una ho, sana ho, kayong ating kasamahan sa media, napakalaki po ang inyong ginagampanan sa pagbabago ng bansa, pagbabago ng lahat-lahat ng mga katiwalian. Sana ho, huwag tayong matakot na magsiwalat yan, na itong mga mangungutong na perwisyo sa amin, na nagbabantay lalo na sa mga kalaban namin sa hanap buhay na hindi nagbabayad ng buwis, na kulurog. Sana po huwag lumog ang inyong mga tiyan at itutuloy niya. Okay, mabuhay ka, Kalando, and of course, Governor Simpson. Thank you so much. Blessing po talaga kayo sa ating mga Pilipino. Most especially po ating mga chuper. Talaga nakita natin na bubungat na year. Mas pagdala na po kami magpapaalam ni Shane. Siyempre, kami muna po ni Shane. Okay po, and of course, Ito po si Shane Pez, ito po sa Usapang Kabayan, under Margo TV Philippines. yes, ang kaso programa po ay OFW ngayon sa Armed Forces Leader. Dito pa rin ang pagpili po sa Terrical. Maraming salamat po and God bless. Ito muna yung presyo ni Manong Chavit sa electric vehicle. Para tulungan sa lahat. Dahil ang ating sa buhay, kung meron na ako, baka mabadalang buwan. Okay, nagtawa ka ba? Okay. Ang pera niya sa'yo, ang gastos ko. Opo. Yun. Kasi di po na makadagdala kaya patay ako. Gusto ko si Miss Universe, sir. Miss Universe. Ang nasikaso mo naman mga kanunan. Message na lang po. God bless na lang po sa ating mga sundalo sa Armed Forces Radio po. Ako, Terry Alpha. Armed Forces Radio po. Opo. Message po sa ating mga sundalo po. Si Mang Sundalo, message ko, yung lahat, ang buhay yun. And kami din po. Yes po. Congrats po. Sa inyong proyekto. Thank you po. Thank you po.